Kaya punta na po natin si Ginong Pete Ilagan, ang President ng National Association of Electricity Consumers for Reforms or NASICOR. Hingi po tayo ng reaksyon tungkol dun sa utos ng ERC na mag-refund ang Meralco po na after a few hours ay meron pa palang panibagong utos na mangolekta naman ng under recovery. Ano po, magandang umaga sa inyo, Sir Pete. Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Magandang umaga sa ating lahat. Dapat po bang matuwa ang mga consumer na Meralco dahil may refund, Sir Pete? In a way, partially dapat matuwa, pero mas nakaka-alarma at nakaka-alarma talaga itong nangyayari na sunod-sunod na pag-anunsyo ng refund sapagkat sa likod nito, ang ibig sabihin ay patuloy pa rin ang paniningil ng sobra-sobra. So yun ang nakakabahala, nakaka-alarma sapagkat tingin natin ito ay systemic na. Siguro dapat mabisitang muli ng ERC itong tinatawag na performance-based regulation sapagkat itong kanilang pagpipresyo, pag-fix ng rate, ito ay ayon dun sa rules for setting distribution wheeling rates to implement the performance-based regulation. Napapanahon na siguro upang bisitahin itong muli sapagkat nakikita natin na patuloy pa rin itong presyo na itinalaga ng ERC ay patuloy pa rin nagbubunga ng sobrang paniningil na nagdudulot ngayon ng tinatawag nating refund. Opo. Nakakabahala ito. Nagki-keep track ba kayo, Sir Pete? Kung nakailang, kasi hindi ito yung unang refund na Meralco, sa totoo lang, ano po? Nakailang? Meron ng 7, ba? meron ng 5. Nagsimula noong January 21 sa 13.8, sinundan ito ng February 2022 ng 4.8, sinundan ito ng 7.7 noong March of 2022 at yung pinakahuli ay yung 16 July 2022 na umabot ng approximately 21.7 billion. So apat yun at nitong 2020 nung sumunod na mga taon ay itong 19.9 billion. So 5 na ang order ng refund, ika-6 ito ngayon na 9.5. Pag sinumal mo lahat, Approximately, kasama na itong bagong 95, approximately mga 78 billion ito. bakit ganun kalaki ang nire-refund? Ibig sabihin, palaging sobra ang singil ng Meralco sa atin, sa mga consumer. Ayon dyan sa kanilang RDWR, yung rules na nag-implement ang performance-based regulation na matagal na nga nating kinu-question sapagkat nakikita natin na hindi nito napapababa ang presyo ng kuryente kung hindi pataas ng pataas. Opo. At ang isa pang nakakabahala, naibaba na nga yung interim rate na 1 peso and 38 centavos, naging 135 na ito noong 16 June 2022. Pero nagpa-refund na ng 2022 July hanggang end of December 2024, meron pa rin tayong ni-refund. At itong 9.5 billion na pinakabago, this covers 2025, taong year 2025. Kaya nakakabahala ito sapagkat ito ay nagpapakita na itong rules for setting distribution wheeling rates na nag-implement ng performance-based regulation ay dapat talagang masuri sapagkat nakikita naman natin ito nagbubunga ng sobrang paniningil. So ibig sabihin, kahit napunta na sa 1 peso and 35 centavos per kilowatt hour, kasi for sure, ayun na yung rate nila ng 2025, nag-refund pa rin. Ibig sabihin, ang siningil ng Meralco sa mga consumer noong 2025 ay mahigit 135 pa rin, kaya may refund? Lumalabas, ganun nga. At yung 135 natin, nagsimula yan noong 1 July 2022. Nagpa-refund pa ng 2023 hanggang 2025. So, ibig sabihin yan, pag hindi na bago itong ating methodology, ay makakaasa pa rin tayo ng refund dahil yan pa rin ang nananatiling pamamaraan ng pagpresyo ng kuryente. Okay. Ngayon, doon naman sa isa pang utos na pwede namang maningil ng under-recovery yung Meralco na hindi po pala mapupunta sa Meralco, ano po, kung hindi sa generation, transmission, at government access. Ano naman masasabi nyo doon? Mahigit 7 billion ba yun?
malaki-laki din eh. Sana maipakita ng ating regulator ang mga invoices na yan at maipakita yung summary, ano-anong mga kumpanya ang magbe-benefit diyan sa paniningil na bago, yung tinatawag paniningil ng kakulangan ng paniningil. Kailangan mapakita natin sino ang mga beneficiarying power plants diyan at magkano mapupunta sa bawat planta na yan, sa bawat kumpanya, magkano mapupunta sa transmission company at sa iba pang mga entities na magmumula rito sa bagong paniningil mula sa under recovery. Opo, pero okay lang naman po kayo sa ginawang scheme ng ERC na para hindi naman parang mabubura yung refund. Ang ginawa po nila 3 taon ang recovery ng under recoveries, in which case magiging 9 centavos lang po ang dagdag versus doon naman po sa isa na parang 50 magkano ba yun? Para may 50 plus centavos, kaya may neto pa rin siya ng mga 51 centavos na refund pag binangga mo yung dalawa. Hindi natin pwedeng pagbanggain sapagkat iba naman ang patutunguhan ng paniningil mula sa under recovery. Hindi naman ito mapupunta sa Meralco. Gaya nga ng sabi ng ERC, ito ay pass-through charges. Unlike yung refund, ito ay talagang magmumula sa bulsa ng Meralco dahil sa sobrang paniningil ng distribution rate. Opo. Hindi, tama naman po yun. Pero sa mata ng consumer, parang peso per kilowatt hour lang pag nag-isip. Ano po, pag binangga mo nga kako yung dalawa, hindi naman malulusaw yung refund, kundi may matatamasa pa rin refund yung ating mga kababayan. Tama yan, Alvin. At saka isa pang gusto nating idagdag, sana sa order na to ng regulator ay maitalaga nila magkano ang tatanggapin ng isang bawat customer ng Meralco mula rito sa 9.5 billion. Kasi matagal na natin itong hinihingi, sinasabi lang yung kabuuan ng refund, pero hindi nalalaman ng consumer magkano ang dapat niyang asahan. Kasi pera na ito na kanya kanyang perang ito So dapat ma-indicate ng order kung magkano ang dapat na entitlement ng refund ng bawat isang customer upang makita niya kung tama ang ibinabalik sa kanya. Itong nakalaraang mga 5 order, hindi natin alam kung magkano ang dapat natin matanggap kaya hindi natin alam kailan nagtatapos. Hindi tayo nagkakaroon ng interest na i-compute kung magkano yung ating discount na natatanggap mula sa refund na yan dahil hindi natin alam kung magkano talaga ang ating matatanggap mula sa refund na to. Sana ma-consider ito ng Energy Regulatory Commission nang sa ganun ay makita natin kung magkano yung principal na dapat i-refund at magkano yung interest doon sa kwartang sobrang siningil sa atin na napasakamay ng matagal din sa kamay ng Meralco. Noted, sir. Maraming salamat sa oras po niyo. Tama-tama, nandyan na rin sa Zoom si Attorney Nino. Thank you, Sir Pete. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo si Attorney Ginoong P. Dilagan, ang President po ng National Association of Electricity Consumers for Reforms, Inc. So ang panawagan po niya dapat specific, nakalagay dyan sa mga